Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang historical development of forest. Ang historical development of forest ay ang kwento kung paano nagbago ang mga kagubatan sa paglipas ng panahon. Mula sa kanilang mga unang simula hanggang sa iba't ibang ecosystem na nakikita natin ngayon. Kasama dito ang paglitaw ng mga iba't ibang uri ng puno, ang pagkalat ng mga kagubatan sa buong mundo, at ang epekto ng mga pangyayari tulad ng pagbabago ng klima at aktibidad ng tao sa mga tanawin ng kagubatan. Phytogeography. Sa bahaging ito, pag-aaralan natin ang mga kagubatan sa buong mundo ngayon, lalo na sa mga kagubatan sa mapagtimpin at klima ng Hilagang Amerika. Mahalaga hindi lang ang paglalarawan ng mga kagubatan na ito, kundi pati na rin ang pag-unawa kung paano sila nabuo. Sa paglipas ng panahon, kasama rito ang pagtingin sa klima, lupa at iba pang mga salik na tumutulong upang ipaliwanag kung bakit ang ilang uri ng kagubatan ay tumutubo sa mga partikular na lugar. Ang plant geography o phytogeography ay ang pag-aaral kung saan matatagpuan ng iba't ibang halaman at kung bakit may pagkakatulad ito sa plant ecology. Ngunit habang ang plant ecology ay tumitingin sa kapaligiran at kung paano ito naapektuhan ng mga halaman, ang plant geography ay mas nakatuon sa mga halaman mismo at sa kanilang distribution. Parehong interesado ang dalawang larangan sa kung paano makipag-ugnayan ang mga halaman sa kanilang paligid. The forest. Ang kagubatan ay isang malaking lugar na puno ng mga puno. Ito ay isang tahanan para sa maraming iba't ibang halaman, hayop at fungi na nabubuhay ng magkakasama at nagtutulungan sa isang masalimuot na balanse. Isipin mo ito para kang malaking magkakaugnay na komunidad. Sa madaling salita, mahalaga ang mga kagubatan para sa kalusugan ng ating planeta at para sa ating kapakanan. Kaya dapat nating pangalagaan at protektahan ang mga kagubatan para sa ating mga sumusunod na henerasyon. Ecology. Sinasabi na para maunawaan kung saan matatagpuan ang mga kagubatan sa buong mundo, kailangan nating pag-aralan kung paano nabago ang mga puno sa paglipas ng panahon. Kasama dito ang pagtingin kung paano nagbago ang kanilang distribution noong mga panahon ng yelo at kung paano nagbago ang mga kagubatan matapos matunaw ang mga yelo, at kung paano naapektuhan ang mga tao ng mga kagubatan. Sinasabi rin na ang paleoecology ay ang pag-aaral kung paano umunlad ang mga halaman sa paglipas ng panahon ay tinatawag na historical plant geography. Kapag nakatuon sa lokasyon ang mga halaman, at paleoecology naman kapag nakatuon sa pagbabago ng kapaligiran. Evolution of modern tree species. Most modern tree species are either gymnosperms like conifers or angiosperms, flowering plants, with a few exceptions like ferns and cycads. The history of how these trees developed can be traced through fossils, a field study called paleobotany. Sinasabi dito na karamihan sa mga puno ngayon ay alinman sa gymnosperms o tulad ng mga puno ng pino at angiosperms o mga halaman na may bulaklak. Maliban sa mga ilang mga halimbawa tulad ng tree ferns at cycads, ang kasaysayan ng pagunlad ng mga punong ito ay maaaring masubaybayan sa pamamagitan ng mga fossil, isang larangan ng pag-aaral na tinatawag na paleobotany. So, ito ay parang isang puzzle na pag-aaralan ng paleobotany. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga fossil, maaaring ma-reconstruct ng mga scientist ang mga puno noong unang panahon at makita kung paano sila nagbago hanggang sa maging mga puno na nakikita natin sa panahon ngayon.